Ang aking kaso na kuwaranto laban kay Erwin Tulfo ay sinlakas ng bagyo. Matibay po ang ebidensya ko laban kay Erwin Tulfo. Yan po ang aking siguro sa buong mamamayan at buong bayan ng Pilipino. Lalo na yung mga Pilipino na ayaw maupo si Erwin Tulfo na nanalo sapagkat masyado lang siyang popular. Ang kapital niya, sinamantala niya kanyang pagiging popular. At para lamang siya mananalo. Pero anyway, what is important here, ladies and gentlemen, is justice is coming to town. Kaya, pag may pagkakataon ako na pwede kong gawin sa aking kamay, nakakayanin ko tatanggalin ang sinumang mga senador, gagawin at gagawin ko. Ito ngayon, meron po akong pagkakataon. Marami akong pinagkukunan ng mga dokumento. Isa po sa pinagkukunan ko ng dokumento para nabuo ko ang kaso laban kay Erwin Tulfo ay si Maharlika Boljak TV. Salamat po, Inday Claire Contreras. Salamat din ng marami kay Attorney Tolentino na siyang kumaso noon laban kay Erwin Tulfo para sana harangan ang kanyang pag-upo bilang congressman ng sobrang kurakot na ACT-CIS. So, Ben Reclamador, kahit idol mo man si Erwin Tulfo, pasensyahan po tayo kasi siya'y Amerikano. Dapat siyang tanggalin mula sa Senado. Pangit po titingnan na ang Senado natin merong isang Amerikano. At walang iba, si Erwin Tulfo, pati si Rapi Tulfo, hahanap ako ng ebidensya na Amerikano rin pala ito. Kaya humingi ako ng tulong kay Atty. Libayan, bigyan mo ako ng mga dokumento. Ako naman ang kakaso sa kanya. Alam mo, okay sana yan. Wala akong kasamahan ko pa sa media yan eh. Si Erwin Tulfo, Rapi Tulfo. Ang problema lang, naging dyan na kayo, iba na kwan. Ngayon, ano pang mangyari? May diskarte pa siya. Nakipaghablutan pa siya kay Atong Ang. May kinita rin siya. Kasama rin siya sa Alpha Group ni Atong Ang. May kinita rin siya dyan kay Atong Ang sa mga Sabungiro case. Biro mo, nakumbinsi pa siya, nagpakunwari pa sila ni Atong Ang. Nagdo-donate ko na si Atong Ang ng mga ilang dalawang ambulansya, tsaka ilang mga wheelchair, tsaka kung ano-ano pa sa DSWD. Wala, kinwartahan mo lang, sabi ni Percy Lapid, yung DSWD. Oh, ladies and gentlemen, kapag kayo may hawak na ebidensya na sa tingin nyo, ay pwede ibigay mo ko sa akin yan. Kung natakot kayo gumawa ng kaso. Biro mo ha, naalala ba ito ng aking mga subscribers na nanghingi ako sa inyo ng pera? Nagsolicit ako, nag-crowdfunding ako. Kasi ang babayaran sa Senate Electoral Tribunal na filing fee ay 50,000 pesos. Nabayad ko. At nanghingi rin ako, no? At plus 10,000 na may deposit fee. So 60,000 pesos lahat ang aking binayaran. Kaya siguro mas maganda ipakita ko sa inyo yung resibo ng aking binayaran. Oh, kasi kasama kayo sa kasong ito na nagbibigay sa akin ng pundo. So, ito po ang binayad ko po sa Senate Electoral Tribunal. Ayan. O, nakita nyo na? Yan po ang resibo. Na binayaran ko, anong petsa? July 15, 2025. Ang isa, official receipt number 422-4354G. Okay, nakapangalan, Agency Senate Electoral Tribunal. Fund 101-101. Payor, Berteni, Catalonia Housing. Nature of collection,
payment of filing fee under Rule 42 of the 2020 Rules of the Set. Petition for quo warranto versus Senator Erwin Tesiba Tolpo. 50,000 pesos. Additional payment. Ito, receipt number 1557038T, dated July 15, 2025. Agency, Senate Electoral Tribunal. Judiciary Fund. Payor, Berteni Catalunya Housing. Nature of collection, payment of cash deposit under Rule 13 or Rule 43 of the 2020 Rules of the Set. Petition for quo warranto versus Senator Erwin Tesiba Tolpo. Yan. So at least yung pinaghirapan natin na nagtipon-tipon tayo ng pera para isampa ay ito nagbunga na po. So noong 1988, si Tolpo ay sumali sa United States Army. At kung saan siya ay nanumpa na kanyang ipaglaban hanggang kamatayan ang konstitusyon ng United States of America. What? At ito po yung oath ng Amerika. Basahin ko. I, Erwin Tolpo, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same, and that I will obey the orders of the President of the United States and the orders of the officers appointed over me, according to regulations and the Uniform Code of Military Justice. So help me God. Ayan. Isang ground po sa pagtanggal sa isang tao na magiging official sa ating bayan ay yung manumpa sila sa maging sundalo sa ibang bayan. So, yan ang una kong punto ay yung naging sundalo siya sa Amerika. So, kung naging sundalo ko sa Amerika, ang tawag po yan ay disloyalty to the Republic of the Philippines. Oh no! That is one of the grounds. Parang mestizo citizenship din. So, in 1991, noong 1991, si Erwin Tolpo ay nag-apply sa US passport sa pangalan na Erich Sylvester Tolpo. Para matanggap ang kanyang aplikasyon, nag-imbento siya ng isang birth certificate. At ang binigay niya na birth certificate ay sa pangalan ni Erich Sylvester Tolpo. Pero ang totoong pangalan niya ay Erwin Tesiba Tolpo. Ang nanay niya kasi mestiza Japanese. So ngayon, bakit Erich Sylvester Tolpo? Kasi po ganito, ang tatay niya na taga Batak, Ilocos Norte, na si Ramon Sylvester Tolpo, ay naging sundalo noong araw yan. Sa paikot-ikot niya mga assignment niya sundalo, doon niya nakita ang puso niya sa Davao Oriental. At napangasawa niya ang nanay ni Erwin Tolpo na si Miss Tesiba. At nagbunga ito ng mga anak ng lahat ng mga Tolpo. Panay mga matatapang kumagsalita. So, nung nag-apply siya, gamit yung inimbento na birth certificate na pinanganak siya ko noong December 30, 1965 sa Hawaii, ay nag-apply siya ngayon sa pagkasundalo ng Amerika. Natanggap po siya. Noong 1988 siya nag-apply ng pagkasundalo. Wala pa siyang passport noon. Pero ang passport niya, in-apply niya noong 1991 na. Siyempre, nung nag-apply siya ng pagiging sundalo, ginamit niya muna yung birth certificate na Erich Sylvester Tolpo. O, kaya, noong 2001, siya ay nag-renew ulit. Bakit? 10 years ay mag-expire ang passport. So, pangalawang beses, binigyan siya ng bagong US passport. So, noong 2011, expire ulit. Apply na naman siya bagong passport. Nabigyan na naman siya sa pangatlong pagkakataon. So, ngayon, ang 2021 ay nag-apply ulit. So, ibig sabihin, pang-apat yun. Yung pag-apply niya 2021, dito na siya sa Manila nag-apply ng pang-apat na US passport. Anong nakita mo sa circumstances na yan? Kung talagang mahal mo ang Pilipinas at nasa loob ka na ng bayan ng Pilipinas, bakit pa ikaw ay nagpa-renew ng US passport? Oh no! Ngayon, itong pagkaroon niya ng passport at pagkaroon niya, pagiging sundalo niya sa Amerika, ay inamin niya ito. Ibig sabihin po, yung aking ebidensya ay pampakulay na lang. Kasi inamin niya na siya ay nagkaroon
ng US passport ng 4 na beses sa loob ng 1991 hanggang 2025. So, 10, 20, 30, 31 years siya naghumawak ng US passport. At naging sundalo rin siya. Lumabas siya pagka sundalo sa Amerika, nag-retire siya noong 1996. So 8 years siya nanilbihan sa US Armed Forces. Ang una niyang serbisyo ay 1991 pinadala siya sa Gulf War. Sa Kuwait, sa Iraq. O sila ni Saddam Hussein binanatan? No, hindi sa Kuwait. Sa Kuwait siya una pumasok kay George Bush Sr. Si George Bush Sr. ang patakbo ng gera noon. Okay. Ang problema lang, nabuhay siya. Hindi siya tinamaan ng bala ron. Kaya, patay kang bata ka. Yun pala, pag hindi siya tinamaan ng bala, ang Pilipinas ang mamamatay. Kaya naging senador. Kasi kung natamaan siya, hindi sana siya naging senador. So, yan po ang aking unang dalawang dahilan kung bakit siya ay dapat tanggalin bilang senador. Siya ay dapat tanggalin bilang senador sapagkat po ay hindi niya nasunod ang mga pangangailangan bago ka maging senador. Number 1 na pangangailangan na nakasulat po sa ating konstitusyon sa Section 6, Article 6 ay walang sinumang tao ang pwedeng mahalal at manilbihan bilang senador kung siya ay hindi natural-born Filipino citizen. Dahil sa may passport siya, ang tawag niyan sa mga Ilonggo, sa mga Cebuano, gisikway. Gisikway niya ang Pilipinas. Anong tawag niyan? Parang ano mo na, ang tawag parang sinantabi mo na, hindi mo na ginagalang magulang mo. So, yun ang nangyari sa ginawa niya. So, ngayon, ang tanong dito, 31 years mo in-enjoy ang US passport at inamin pa niya, Teacher Mark Riax. Inamin niya na siya may passport. Inamin niya na siya naging sundalo ng Amerika. Sa tingin mo ba ay dapat siyang payagan, nakakapasa ba siya sa requirements, indispensable requirement na dapat citizen ka ng Pilipinas o di kaya kahit hindi ka citizen, kahit citizen ka o di ka ano man, kahit citizen ka pa ng Pilipinas, basta hindi ka nanumpa ng idepensa mo ang bandila ng ibang bansa at ang konstitusyon ng ibang bansa. Sa pagiging sundalo po, walang sinuman ang tatanggapin bilang sundalo ng Amerika kung ikaw ay hindi manumpa na ipaglaban mo hanggang kamatayan ang bansang Amerika at ang bandila ng Amerika kasama na ang konstitusyon nito. Ganito po ang depensa ni Erwin Tulfo. Totoo na may US passport ako 4 na beses. Totoo rin po na ako'y naging sundalo ng Amerika. Pero sa kanyang pagiging sundalo sa Amerika, ang kanyang depensa, hindi raw siya nanumpa na siya ay magiging loyal sa bandila at saka sa konstitusyon ng Amerika. Ibig sabihin, hindi daw siya lumabag sa oath of allegiance. Kasi kapag pinapayagan ng ating bansa ang dual citizen, pero hindi pinapayagan ang dual allegiance. Kailangan pag-allegiance, loyalty yan. Kailangan maging loyal ka lang sa Pilipinas. Kahit citizenship mo dalawa. So ngayon, depensa niya, ang pangalan naman doon na US citizen ay si Rich Sylvester Tulfo. Hindi naman yan si Erwin Tulfo. Ano sa tingin ninyo? Tapos, sinumitin niya ang Philippine passport niya. Nagkaroon siya ng Philippine passport, pero kinuha niya lamang nitong siya ay itinalaga ni Bongbong Marcos na Secretary ng Department of Social Welfare and Development. So, ibig sabihin, gusto niyang palabasin na nagsala lamang siya laban sa Amerika at siya ay nakagawa ng tinatawag na falsifikasyon. Inimbento niya ang birth certificate niya na siya ay si Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak sa Hawaii noong December 30, 1965.
Sometimes we have to bend the law. Kaya, sabi niya, naggumawa ako ng krimen laban sa Amerika, pero hindi ako gumawa ng krimen laban sa Pilipinas. Yan ang gusto niya palusot. What? At dahil sabi niya, hindi naman ako nag-apply citizenship sa Amerika. Kung bagkos, piniki ko ang pagiging Amerikano ko. Kaya, Pilipino pa rin ako. Yan naman ang padagdag argumento niya. Oh no! So yan ha. Ngayon, ano naman ang pangkontra ko dyan? Number 1 ko ng pangkontra, ang abogada niya, alam mo ano? Yung taga-Billionaire News Channel na nanghingi. Bakit ka pa binigyan si Hanati ng kopya? Taga-Billionaire News Channel, ang kanyang abogada na si Attorney Karen Jimeno. Attorney Karen, fair ako lumaban ha. Huwag lang kayo mag-imbento ng ebidensya. Kasi disbarred ako, hindi ako natatakot magsampa ng disbarment kahit kaninong abogado para patas-patas na tayo. Kaya, I'm trusting, okay lang yan, Hanati, kung bigyan mo kopya si Panyera. Nabigyan ko na eh. Kung kahit bigyan mo pa si Panyera, Karen Jimeno, kung hindi lang siya maganda, hindi ko siya bigyan ng kopya eh. Pero mas maganda pata si Hanati eh. Oh no! So, anyway, yan po ang kanyang rason. Ang bumuo ng kanyang rason ng argumento ay si Attorney Karen Jimeno. Sabi niya, hindi na wala pagka-Pilipino ko kung ako'y namiki ng citizenship ng passport at namiki ako na magiging sundalo ng ibang bansa. Ganon kasimpleng argumento niya. Ngayon, siyempre, sinabi ko na rin yan sa Comelec at binasura din ng Comelec. Sinabi ko, what you cannot do directly can never be done indirectly. Yan. Yan ang pangkontra dyan. Anyway, tiwala naman ako sa kasong ito sa Senate Electoral Tribunal sapagkat ang magdidesisyon dito ay may 3 justices ng Supreme Court na kasama. At mas mataas ang tingin ko sa mga justices ng Supreme Court. Ang tingin ko, isa ata dyan si Justice Marvick Lunin eh. So, ganon ang aking pag-asa dyan. Narinig ko na ang dalawa sa magiging kasapi sa Senate Electoral Tribunal ng mga senador ay si Pia Cayetano, abogada kasi. At saka tingin ko kasama si Marcoleta. O di kaya kasama din siya kasi abogado. Mga abogado lang dinilagay dyan eh. At saka iba, hindi abogado, pero mas priority ang abogado ng senador. At saka siyempre si Attorney Kiko Pangilinan. So, I trust them that they will be dispensing their votes for or against Erwin Tulfo fairly and squarely.